nagsimula, nag-open ang hearing, pagkaka-open Marlon, it was already Attorney Kapunan's turn, no? Humingi ka agad ng recess ang lola mo, Marlon. Nagutom ka agad ng lola mo, gusto recess. Ang dami. Dito natin makikita, Marlon, no? Yung seasoned lawyer, na yung last term mo, yung kinang mo, pumupundi rin, no? Kasi may pagkakataon na yung mga mas batang lawyer, sila yung mas kumikinang. No, lalong-lalo na yung mga batang lawyer, ang hawak nila, yung sa cheater, yung pom-poms, alam mo ba? Yung pom-poms nila, yung truth eh. 'Di ba? Yung pinopom-poms silang ganyan, yung nag-cheer sa kanila, ang hawak nila katotohanan. Yung iba, ang hawak nila, naratibong nagkakandabuhol-buhol na. So, nakikita mo kay Attorney Kapunan na maaaring yung panahon mo noon, lipas na. Kasi ngayon napapansin natin yung mga batang lawyers eh. 'Di ba? Attorney Sison, Attorney Powa, Attorney Vinluan, Attorney Narbasa, and the rest of the associates na kasama nila, 'di ba? Dapat hindi ka na ikaw ang sumalang dyan. Kasi ganda ka ng pangalan mo eh. Oo, Lorna Kapunan ka na eh, di ba? Ang tibay na nun. The Attorney Lorna Kapunan. Eh, ang nangyari kanina, nagmukhang Attorney Lorna Kapunan, the classic katatawanan. Meron doon wag kang sasagot, wag mong sasagutin yan, oy. Alam mo yung lola mo na, alam mo yung, Marlon, para kong narinig, yung mama ni Marlon, na sinitsitan siya, na, bata ka, halika dito. Tambay ka lang, tambay dyan. It would take how many months? It would take until February, Marlon. At up to now, nakikita na natin kung ano yung dumi ng laro ng prosecution at kung ano naman linis ng pagpipresenta ng depensa. So, ito ba masasabi natin nakasama nung sinabi mo na justice delayed, justice denied? Ibig sabihin mo ba, Marlon, yung ending nito mako-convict si VP Sara? Inalang tayo ng confirmation na tawag kung totoo daw ba na si Senator Bato de la Rosa ay nadakip na. Magpasa hanggang ngayon, wala pong kumukumpirma. Ang DOJ, Marlon, nagpa-press briefing naman. Pero yun ang nakakapraning, no? Habang kasagsagan ng mga tanungan portion, umiikot yung balita na kung nahuli na nga ba si Senator Bato, may standby press con online, yung Department of Justice. So, ang akala ng lahat, yung press conference na yun, i-announce na naaresto na ang Senator Bato, and buti na lang, negative. Na hindi in-announce na hindi si Senator Bato ang topic ng press con nila. Pero, if you see sa mukha nung nagpa-press con, Marlon, parang, alam mo yung teaser, parang teaser yung dating na, alam kung may tatanong kayo sa amin, pero hindi namin sasagutin. Yung mga ganun ba? I felt that energy kanina. And of course, Marlon, habang meron naman pa press conference ang DOJ, may pa-post naman si Attorney Jimmy Bondoc. At sa post ni Attorney Jimmy Bondoc, kanyang sinabi, Marlon, if I can just retrieve it quickly, ang sabi ni Attorney Jimmy Bondoc, bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Because Attorney Jimmy Bondoc is the legal counsel, one of the legal counsels of Senator Bato. So nagtutugma, no? Kung saan galing ang usok, hindi natin alam. 'Di ba? Also, our dear friend Kuyang EB texted Attorney Torion and asked for an update. Ang sabi naman ni Attorney Torion, yun nga, parang negative. It's as if saying negative, wala pang balita tungkol dyan. So saan nanggagaling yung ganyang nakaka-distract na balita? Dahil ito ba'y resulta ng hindi magandang resulta ng prosecution sa impeachment kanina? Ito ba ay pan-distract na naman ang attention ng maraming tao? Sana nga ganun lang, Pam, no? Sana ganun lang. Ang nakakapangamba dyan, baka nga, kasi sabi mo nga, walang usok, walang apoy. Sana lang, kasi ang impormasyon natin, ultimate Senate media, nagkakatarantahan. Para kumpirmahin kung gaano katotoo na di umano ay naaresto na si Senator Bato. At hanggang sa mga oras na to, hindi natin alam yung tunay na katotohanan kung talaga bang hawak na siya ng gobyerno o hindi pa. Actually, that is the question, Marlon. Kung nahuli siya, nadakip siya, sa kalagayan ngayon ng ICC na talaga naman tinutuligsa sila ng Amerika, saan siya dadalhin? Maiiral ba ang batas ng Pilipinas? Di ba? Yun naman yung kanyang pangamba, di ba? Bigyan niyo ako ng pagkakataon na dito ako dinigin, di ba? Or bibit-bitin siya at may naka-standby bang eroplano.
mangyayari na naman ba yung PRRD 2.0 na nakita natin paano siya isinakay ng eroplano. Pero iba tong sitwasyon na to, Pam, ha? Kasi nung binitbit at binigla nila para kidnapin si PRRD, nabigla lahat, hindi nakapaganda. Tapos yung mga panahon na yun, ang Amerika, wala pang malinaw na pahayag against sa ICC. Ngayon, yung bansang Amerika na mismo, ang talagang sinusukat at tinawag pa ng mga baliw ang namumuno sa ICC. Na alam naman natin, itong Bongbong Marcos, na naunang nagsabi na hindi nila kikilalanin ng ICC, tapos ngayon, yung mismong kaalyado na Estados Unidos, nagsasabing wag nang kilalanin ng ICC, nagmamatigas naman ng Bongbong Marcos. So, ang punto ko, ganyang may problema ang ICC, maninindigan pa rin ba? Dadanasin ba ni Senator Bato yung dinanas ni PRRD? O baka naman, pag nahuli na si Senator Bato, baka naman idaan na ito sana sa tamang proseso na ipresenta mo na siya sa lower court dito sa Philippines. Yun din, Marlon, ang I think pending sa mga application na ginawa ng grupo ni Attorney Torion di ba? Para sa kanilang kliyente na si Senator Bato de la Rosa. And waiting tayo, abangers nga, sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Siya ba ay kailangan dalhin sa ICC? Or dapat bang merong umiral na batas dito na iharap siya sa isang local court? Yan yung nakakalungkot. Ang dami ng tambak, dami ng nakapending na petisyon sa kataas-taasang hukuman. Hindi natin malaman kung bakit ba papetik-petik at talagang plumeplesing lang yung Supreme Court at bakit ayaw nilang maglabas ng agarang desisyon. And Supreme Court na to and alam naman natin yung matandang kasabihan worldwide na justice delayed, justice denied. Totoo yan, Marlon. Kagaya ba ito, Marlon, ng ilang hearing dates gagawin ang impeachment? 92 days, tama ba? Yes, or 92? Almost more than 90. Hindi, 3, 6, 9, more than 90. So aabot ito ng February next year, di ba? So is this because as we go along watching and now we are on the 12th day, Marlon, unti-unting nahuhubaran ang katotohanan na walang hawak na ebidensya ang prosecution to say na merong, sabihin na muna natin dito muna sa artikulo na dininig kanina, no, yung misuse ng funds. Marlon, kasi up to kanina, sige, simulan na natin. Nag-open ang hearing. Pagkaka-open, Marlon, it was already Attorney Kapunan's turn, no? Humingi ka agad ng recess ang lola mo, Marlon. Nagutom ka agad ng lola mo, gusto recess. Ang dami. Paano ba tama ba? Ang daming blooper, no? Ang daming blooper, Marlon, totoo yan. Pero dito natin makikita, Marlon, no? Yung seasoned lawyer, na yung last term mo, yung kinang mo, pumupundi rin, no? Kasi may pagkakataon na yung mga mas batang lawyer, sila yung mas kumikinang. No, lalong-lalo na yung mga batang lawyer, ang hawak nila, yung sa cheater, yung pom-poms, alam mo ba? Yung pom-poms nila, yung truth 'Di ba? Yung pinopom-pom silang ganyan, yung nag-cheer sa kanila, ang hawak nila katotohanan. Yung iba, ang hawak nila, naratibong nagkakandabuhol-buhol na. So, nakikita mo kay Attorney Kapunan na maaaring yung panahon mo noon, lipas na. Kasi ngayon napapansin natin yung mga batang lawyers Diba? Attorney Sison, Attorney Powa, Attorney Vinluan, Attorney Narbasa, and the rest of the associates na kasama nila, diba? Yeah. Ang malungkot dito, dapat, para marami na nagsabi, dapat Attorney Kapunan, hindi ka na pala sumali dyan. Dapat, hindi ka na ikaw ang sumalang dyan. Kasi ganda ka ng pangalan mo Lorna Kapunan ka na di ba? Ang tibay na nun, the Attorney Lorna Kapunan. Ang nangyari kanina, nagmukhang Attorney Lorna Kapunan, the classic katatawanan. Diba? At totoo nga kasi sabi mo yung bloopers kasi meron doon yun, wag kang sasagot, wag mong sasagutin yan, alam mo yung lola mo na, alam mo yung, Marlon, para kong narinig yung mama ni Marlon na sinitsitan siya na, bata ka, halika dito. Tambay ka na, tambay dyan. Naalala ko yung mama mo, Marlon, yung napadaan ako sa aisle kasi nag-aayos ako nung altar, no? Yung ni Attorney Vic, doon sa Timog. Parang blessing sa headquarters. Oo, nandun si mama mo, no? Yung napadaan ako, bigla akong hinablot ng nanay ni Marlon sa kamay ba? Sabi niya, nasan yung anak ko? Sabi, hindi ko naman po tinago. Parang ganun si Attorney Kapunan kanina. Maraming katatawanan,
makikita mo na rin yung pagkainip niya. Kasi hindi niya masaktan yung masakyan yung pagiging kalma naman nitong Attorney Poa. Although alam mo, hindi nangiinis si Attorney Poa, Marlon, pero sadyang natural doon sa mama na ganun talaga kaamo, no? So, Pam, kasi sabi na, matanda na kasi. Hindi usapin, no, siguro factor talaga yon. Pero tingnan nyo naman ng nasirang Miriam Defensor Santiago, may edad din naman. Pero yung sharpness ng utak, grabe, di ba? Saka, iba eh. Ang layo eh. Makukumpara mo ngayon na, paano ba masabi? Parang, ang isang Senator Miriam, bago man lang binawian ng buhay, she aged gracefully. Then yung sharpness ng utak niya, iba, di ba? Ito ba? Hindi? Mukhang pumupurol ka, Lola. Yung purol, hindi mo talaga may iwasan yung purol, Marlon. Oo Pero naman, yung aging gracefully, hindi mo ba siya nakakakitaan ng ganun? Yung angas nandun pa rin. Ang problema, okay yung maangas ka eh. Diba? Sa iyo yan eh, bigay mo yan, personality mo yan. Pero dapat yung angas, papanindigan mo. Papanindigan mo ng galing, papanindigan mo ng husay, at papanindigan mo ng talino. Higit lalo, kung may ATTY ka, and the ATTY Lorna Kapunan. Eh ang problema, pag sumagot, iba yun, di ba? Tapos yung kulang na lang umano siya kanina, wag ko konya talaga. Kamagulo, kokolya talaga. Actually, sa sobrang katatawa ng kanina, halos matawa-tawa din si Attorney Poa sa kanya. Si Cheese, hindi mapigilan. Si Sinasabi ko sa'yo, kung si Cheese ka, baka sa kakwento mo, yung hindi na trabaho, yung kwentuhan chika lang, kung makahalakak ang isang Cheese Escudero, wagas yan, talagang halakak ko. Actually, si Cheese nga, hindi niya alam kung paano itatago yung mukha niya kapag sinabing, di ba nag-request siya, pwede ko bang sabihin yung pangalan ni Witness kasi nanonood daw yung mama niya? May pa-shoutout. Shoutout po. Ano yan? Third floor lang? si Cheese Escudero, hindi maitago yung gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. So yumuko na lang siya, you may proceed, gumano na lang siya, di ba? So kanina, inulit na naman niya na na parang nanonood na naman yung mama niya. Tapos yung opening niya na I would like to start this session with a recess. Tapos si Cheese, hindi niya maarok kung ano pong basihan, bakit po. So yun yung mga bloopers kanina. But going back and we take this issue now seriously, no? It would take how many months? It would take until February, Marlon. At up to now, nakikita na natin kung ano yung dumi ng laro ng prosecution at kung ano naman linis ng pagpipresenta ng depensa. So, ito ba masasabi natin nakasama nung sinabi mo na justice delayed, justice denied? Ibig sabihin mo ba, Marlon, yung ending nito mako-convict si VP Sara? Tingin ko, malabo. Malabo pa rin. Sa mga witnesses na nakasala ngayon, pakapala na lang ng mukha ito kung paano magdidesisyon ng mga senator judge. Di ba? Ang dami na nga nagsasabi konti na nagkaka-interest na panoorin yung impeachment trial. Hindi kung ikukumpara mo nung panahon ni Erap saka nung panahon ni dating Supreme Court Justice Renato Corona, talaga nakatutok yung sambayan ng Pilipino. Alam nila agad na moro-moro. Saka alam agad nila na pagsasayang lang to ng pera eh. Saka dahil alam naman nila na basura naman lahat to, itong mga binibintang nila kay BP Sara. Tapos, factor pa rito na wala nang magagaling ng senador eh. Hindi kasi katulad nung Erap Estrada impeachment trial saka nung Corona trial, kahit papaano may mga malulupit pang senador eh. Ngayon, mga senador, magtatanong, mukhang katatawanan, di ba? At di ba, ano ba asahan mo sa mga senador ngayon na mga hindi abogado? Diba? Actually, Marlon. Pero hindi daig pa sila ng isang Senator Robin Padilla na lahat ng mga binibitawang tanong ay matalas at sapul sa katotohanan. Yung anay ng prosecution at pati na rin yung mga kapwa niya Senator Judge, alam naman natin na kumikiling kontra kay VP Sara. Yung talas na may sense, no? Yun yung tanong ni ganun yung mga tanong ni Senator Robin eh. Oh. Yung simpleng tanong pero sasabihin mo laging may talas eh. Iba yung tanong na matapang dahil mataas ang boses nagtanong ka. Pero kung titingnan mo, papakinggan mabuti, ampaw yung tanong. Nilagyan mo lang ng angas. Pero wala yung sense, nawawala yung sense. What actually, yung ako Marlon, yung pinaka-highlight ko ito mix na tayo ng 11 today is the 12th day, tama ba? 12. Ito 11 and 12, no? Yung auditor na si Mr. Witness, lagi niyang sinasabi, Marlon, sa pag-audit niya, dapat daw lagi na merong proper accounting and auditing procedure. Proper accounting, auditing procedure. Nakita ko to sa post mo sa FB, Marlon.
Paalala nga natin kung ano yung resolution number 10. Yung liquidation by certification. If, ito bang liquidation by certification na to, ang sakop nito, Marlon, public funds? Mismo. Okay. Kaya mo nga nililiquidate kasi obligado ka bilang gobyerno, ginagastos mo yung pondo ng gobyerno, ililiquidate mo to. At yung liquidation na yun, gagamitan mo syempre ng mga dokumento at resibo. Yung dokumento na yun yung mga resibo. Kung ano binili mo, kailan, saan, at magkano. Ang problema ngayon, sa Kongreso, certification lang na ito katunayan na itong pera to ay ginastos namin, yun na yun. And this covers the funds allocated under MOOE. Maintenance and maintenance, operation, and other expenses. Tama ba? Other expenses. Tama. Other expenses. Kasi ito, hindi siya ginagamit as confidential funds. Ginagamit ito ang pampasweldo ng hindi pala PS pala yung personnel pala yan. Basta yung under ng MOOE, which is in nature supported by supposedly receipts. Tama. 'Di ba? Receipts, may resibo yan. Sabi ko sa iyo, pag tinanong natin yung proper accounting na yan and auditing procedure na yan, pumapasok ngayon ang depensa sa kanilang pagkocross kanina, Marlon, at nadali kaagad sila ni Attorney Powa nung sinabi niya yung mga whereas clauses. Yung mga whereas clauses na yan, in-indicate at in-stress ni Attorney Powa na paano ginagamit ang confidential funds. And also, Marlon, sige, dahil nagmamalinis ka na dapat sa pag-audit, proper accounting and auditing procedure, ang lolo mo, Attorney Powa, nilabasan sila, Marlon, ng kung ano yung Revised Penal Code Article 229 pagdating sa revelation ng secrets. Tapos nilabas din niya yung kanyang kapangyarihan sa kanyang knowledge sa RA 3019 Section 3, Paragraph K, tama ba? Pagdating sa unauthorized divulging ng confidential information. Kasi 'di ba dito nila ngayon dinadali na bakit yung mga binili daw na gamot, pagkain, tables or anything, wala daw bang mga resibo or something. Ako kasi, Marlon, ako lang sa pagkakaintindi ko, kapag sinabi ko na ang pinaka confidential na nagagastusin ko safe house, hindi naman pwedeng, Marlon, na yung safe house isang hollow box na wala ka man lang mauupuan o mahihigaan para doon sa taong isisecure mo ang kaligtasan. Tama. Diba? So, pero it should not mean na yung mga liit-liit na yon is no longer covered by the whole confidential activity, which is the safe house. Tama. I don't know, yun lang ang pagkaka-assess ko. So, ang ano kasi dyan is, dapat maintindihan nga ng marami how confidential is confidential. Hindi naman pwedeng confidential, half confidential and half pwede mong non-confidential. Kasi it now, maapektuhan niya yung totality ng pagiging confidential. Di ba? Sa gobyerno, higit lalo sa mga military and police operations and intelligence, di ba? Ano agad pag sinabing classified information, alam na agad classified. So compartmentalized, di ba? At kaya mo nga tinawag yan na confidential Kasi confidential nga, di ba? Talagang tong prosecution, tong administrasyong ito, wala lang talaga silang makitang dahilan para mapigilan yung patuloy na popularidad ni BP Sara. At ginagawa nila ang lahat ng bagay para sirain si BP Sara. Ang masaklap, Pam, kanina rin kay Attorney Powa. Ang galing ni Attorney Powa, Idol, Lodi, Pet Malu. Ang akalain mo, na Pam, na kanina ko lang rin nalaman. Kasi ang naratibo ng prosecution, ang naratibo ng Dilawan, ng Pinklawan, at ang naratibo ng administrasyon ito, na sa lahat na naging Vice President ng Pilipinas, si BP Sara lang yung may confidential. Mali pala. Kasi may inarap na dokumento si Attorney Powa na noong 2014, nilabasan ng SARO ang tanggapan ng Vice Presidente noong taong yun na si Jejo Marbinay. So ibig sabihin, mali po at sinungaling ang sino mang nagsasabi na sa lahat na naging Vice President ng Pilipinas na si BP Sara lang ang may confidential fund, kundi meron na noon pang 2014 si Jejo Marbinay. Yun nga, Marlon, yan actually yung tanong ko, dapat ba lahat ng witness na ilalabas ng prosecution nasa naratibo nila? Kasi Marlon, para madiktahan mo ang isang witness na sabihin mong, huwag kang sasagot. Ibig sabihin, yung pinag-usapan natin ng una, lahat ng pre-present nila bias witness na. Hindi yung umupo sila ron, nandun sila dahil base sa kanilang expertise, di ba?
base sa kanilang kakayahan, kasanayan at saka kausayan doon sa trabaho nila. Ang problema, nandun sila, gamit lang yung tsapa ng kanilang trabaho, pero may sinusunod silang script na dinidikta naman ng prosecution mismo. Tama ka, Pam? Para sitsitan ka ng prosecution at ng talagang batikang abogado na punong-puno ng batik ka. Di ba? Pagkasumagot, di ba? Ano yan, Dalmatian? Puno ng batik? Ano, Dalmatian? Bigla ako napaisip, parang gandang memes doon. Oo. Totoo yan, Marlon. That's actually my question. Lahat ba dapat nang ilalabas nilang witness, yung naratibo nila ang inaawit? However, dahil sa sobrang galing nga ng depensa, at syempre, Marlon, kapag hawak mo ang katotohanan, kahit anong bali mo, kahit anong liko mo, anong tumbling mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi nga, nung si Attorney Powa na nag-cross, nakanal na sila kaagad. Kasi unang-una ang tanong, Mr. Witness, bilang isang CPA, bilang isang accountant, bilang ngayon ay isang auditor at isa ka ring lawyer, may nagsasabi bang batas na bawal gastusin ng 11 days ang confidential funds? Di ba? Yun ang tanong niya eh. Tinanong siya ni Attorney Powa, meron bang batas na nagsasabing 11 days ay gagastusin bawal? Wala po. Galing, tama. Wala. Because yun ang mali siyang ipinasok ni Stella Kimbo. Remember, noon sa, was it Stella Kimbo? O basta yun sa budget ng ng OVP sa nung budget deliberation, I believe Sa budget hearing. some 2 years ago or 3 years ago, no? Na parang, actually, hindi po 19 days ginastos, 11 days po. So ngayon, finally, nailabas ni Attorney Powa sa tamang entablado, Marlon, yung tanong na, meron bang nagsasabi na bawal gastusin ng 11 days? Wala po. Yep. Tapos, ang sinabi niya, kaya nga po, sabi nung witness, kaya nga po hindi namin sinama sa AOM na ganito lang, note lang namin yon, blah, blah, blah. And then, there goes the usual cool Attorney Powa saying, okay, thank you for confirming that fact. Na walang batas na nagsasabing kapag ginastos mo ng 11 days, bawal. Tama. And then there goes your exposure. There goes, doon mo ngayon nabasag yung propaganda ng mga taong galit lamang sa Duterte. Di ba? Yun yung pilit na pilit, Pam. Trying hard. And ibabalik ko lang, Pam, yung 2014, ang gandang isungangal sa kanila eh. Para lang itong drug test na, di ba? Na ikaw, Bongbong Marcos, para matigil na yung bintang sa'yo na gumagamit ka ng ipinagbabawal na magpa-hair follicle drug test ka at isungalngal mo sa mga kritiko mo o magsitigil kayo. Eto, patunay. Saka para din matigil yung mga sinasabi na wala kang diploma, ilabas mo diploma mo. Eto ngayon ang hamon, Pam. Sino ba? Marlon, nawala ka for a while. Wala kang diploma, tapos? Isungalngal mo na hindi ka graduate, wala kang diploma, ilabas mo. Eto ngayon. May nilabas kanina si Attorney Powa. Eto ngayon ang hamon. Ang tanong ko, nung Vice President, si Jojo Marbinay, ang presidente, si Pinoy, si Noynoy Aquino. At talagang nag-aaring uri mga dilawan nun. Wala pang pinklawan nun. Kaya lang namin nagpinklawan dahil talagang naging mapusyo talagang kulay ng dilaw dahil sa naging performance ng isang Noynoy Aquino. No? At doon pa nga nauso yung hashtag nasa ng Pangulo. Ang tanong, ang taga-suporta ni BP Binay, kasi ang tunay na running mate ni Pinoy nun, si Mar Rojas. Yun yung Balay at saka Samar Group. Dalawang faction sila, no? Dalawang faction yun, Pam. Alam mo sino yung executive secretary ni Pinoy nun? Na Samar Group. Sino ang ES niya? Kalyado ni Jojo Marbinay. Si Jojo Ochoa. Si Paquito Jojo Ochoa. O ngayon, kayong mga dilawan, kayong mga pinklawan, patunayan nyo na mali yung dokumentong iprinisinta kanina sa impeachment court ni Attorney Powa na walang nirelease na SARO noong panahon ni Vice Presidente Jojo Marbinay. Pati ikaw, Abby Binay, na nagpa-endorso bilang senador at natalo noong nakalipas na eleksyon, makiusap ka. Attorney Jojo, totoo ba yan na may confidential fund ang tatay ko? Tapos eto pa, isa pang dilawan. Yung nagagaling-galingan na si Ronald Llamas. Ano ka? Political advisor on, presidential advisor on political affairs? Kayo naman ang naglalabas na na si BP Sara lang ang bukod tanging vice presidente na may confidential fund, di barilin nyo. Patunayan nyo na mali, peke at hindi totoo yung iprinisintang dokumento kanina ni Attorney Powa kasi lumilitaw lang pag nagsawalang kibo kayo rito, ibig sabihin lumilitaw na nuknukan kayo ng mga sinungaling. Yun nga, actually Marlon, ang gandang pagkakataon finally sa defense
and of course for the truth na meron si VP Sara, yung maitanong nga na bawal ba yung ginawang ganito, yung Tama, di ba, tama. bawal ba yung paggastos, di ba? Ako lang ba ang may confidential funds, yung mga ganyang tanong, Marlon. And finally, hindi mismo sa bibig nila nang gagaling na hindi naman ganyan ang vice presidente natin. Finally, the witness there, even if it was the witness presented by the prosecution, had no choice but to admit na wala naman po, hindi naman po bawal. Diba? Saka Pam, ang napatunayan doon sa pagdinig kahapon at yung pagdinig kanina, na nagamit sa tama at ginastos. May napuntahan yung pera na binudget sa OBP bilang confidential fund. Hindi ito binulsa, hindi ito nilagay sa maleta at basta na lang dinala sa kani-kaninong bahay ng politiko o ng presidente ng Pilipinas mismo. Na nakalagay sa maleta, no? Maleta. Oo, Diba? hindi ganon. And finally also, no, we're very happy for the defense and also for VP Inday Sara, na again, nasambit ang mga salitang on records, Marlon, sa tamang forum na sinatawag natin, which is the impeachment court, yung tanong na, Mr. Witness, bilang auditor, noong 2022 fourth quarter, nakita niyo po ba kung sino po ang nag-grant ng OVP confidential funds bilang ito po ay hindi naman laaman ng GAA noong mga panahon na yon. Tapos may audacity din tong si witness na to eh. Meron siyang attempts na i-circumvent yung kanyang mga sagot. Pero Well, syempre, alam niya yung direction, alam niya yung premise ng tanong eh, no? Oo. maililigaw mo ba ang lawyer na expertise nila yung ginagawa nila, pinag-aralan nila ng mahabang panahon, di ba? Tama ka pa. Ang sasabihin lang, Mr. Presiding Officer, hindi po siya responsive sa ating tanong. So, napilitan siya na, opo, alam natin na it was the Office of the President who granted the confidential funds of the Office of the Vice President in 2022. Anong sabi kulang na nga lang sabihin ni Attorney Powa, I rest my case. Yeah. Diba? I win. Or we win. Yung mama hanggang kanina sa press conference niya, Marlon, sabi, hindi ko naman pwedeng sabihin na puntos namin to dahil ako po yung nag-cross. Otherwise, inaangat ko naman po yung sarili ko dito. Ganun siya kambol, no? Oo, and then it proceeded. However, at least nabasag na, Marlon, yung kanilang naratibo na it was just VP Sara who was issued a confidential funds in the history dito sa bansa natin ng mga naging vice-presidente. Well, unfortunately, nadamay ang isang Jejo Marbinay, pero, di ba, at least the truth came out na, yun nga, na may ibang vice-president. At salamat, Marlon, kay Dare to Ask. Dahil isa siya sa mga naglabas talaga ng resibo na nauna kahapon para agad na baliin yung kasinungalingan na yon na si Inday lang ang merong confidential Galing funds. talaga ni Dare to Us, eh, no? Kaya idol yan. Lodi yan, si Dare, di ba? Maganda ng boses, magaling pa. Oo. So yun, Marlon, that's and to everyone, yun po ang mga kaganapan ngayon. And of course, yung closing kanina, Marlon, nag-motion si lead counsel ng defense, si Attorney Sheila Sison, kung saan yung request ng prosecution na maging part ng marked documents or evidences, yung statement na walang pirma ni Las Canas, tinutulan nila. Dapat lang naman, Marlon. Paano mo matatawag ng affidavit yun ng walang pirma, unang-una, tapos hindi notarisado? Yung notaryado nga ni Gutesa, di ba? Although, Senate investigation at hindi impeachment trial, yung nga notaryado na pirmado at under oath, nagsalita si Gutesa, question pa nila yung notaryo. Eto pa na walang pirma. Diba? Totoo. So yan, abangan natin. Ang marami pang mga magaganap tomorrow is, akalain mo nga, mid of the week na pala tomorrow. Wednesday na bukas, no? Wednesday na agad, Pam. Wednesday na kaagad, Marlon. Diyos ko, magbe-bare months na, Marlon. Saan tayo pupulutin ito? Ghost month. Pero Marlon, sana walang katotohanan yung mga bad news na yan. Because how much more bad news can we handle as Filipinos struggling to thrive in our present condition? No? Ilang pasakit pa. Bongbong. Alam pa, nakakalungkot to eh. Pero okay lang. Gusto mo anong fearless forecast mo ng bad news na to? Ito ba, sa tingin mo ba may ML? May? ML, Mama Lima. Kasama sa yan di ba? Kasama yan sa kinakatakutan natin eh. Na pag hindi umubra impeachment, charter change, at martial law. So hanggat si Bongbong Marcos, everything bad is possible. So we'll see. Pero naniniwala ako, Pam, na hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa kabutihan.
At naniniwala ako, Pam, na ang sambayan ng Pilipino, maaari ngayon, tatahimik lang. Pero tagos na to, Pam. Tagos na ito. Para bumaba ng negative double digits ang Bongbong Marcos, ibig sabihin, gano'n na, kadismayado yung mga kababayan natin. Ang problema lang, kasi kung sa ibang bansa to, Pam, lalo kung sa Europe, bumaba ka lang ang survey mo, hindi na negative, mababa lang, di ba? Nagre-resign na out of delikadesa. Yung Bongbong Marcos, wala kakapalan lang ng mukha, saka kakapalan din to ng perang pansusuhol nila para hindi sila magalaw ng sino man. Meron ba tong something to do with PRRD, you think? Hindi ko alam coming from Gustong-gusto ko i-message Kasi nakabalik na si nakabalik na si Ma'am VP, di ba? From her visit. Pero bakit? Although okay, may direkta naman si Attorney Jim. Pero bakit si Attorney Jim? So, ayokong tingnan yun na kapatungkol kay PRRD. Oh, sana hindi, no? And of course, sana hindi rin kay Senator Bato de la Rosa, Marlon, because again, kapag nahuli nila si Sen Bato, ang likely direction niyan, Marlon, talaga, isulong nila na mapababa yung threshold ng conviction. Because if minus Bato, and then here you go again with their tactics na ikukulong si Senator Loren Legarda, di ba? I think si Senator Pia, tama ba yung dinig natin kanina na meron siyang complaint sa ethics? Something to that effect, no? So hindi natin alam kung suspect. Ang dami. Iniisa-isa. Ang dumi ng laro. Yung prestigiyosong ahensya sana ng gobyerno, Marlon, pero ang dumi-dumi ng laro. Para kang nanonood ng sabong sa putikan. Yung nag-aaway-away na, batuhan pa ng putik. Maigi pa nga sa sabong, Pam. Yung mga sabongero, gentleman. Nagsesenyasag lang kung magkano pusta. Pag natalo, binibigay. Di ba? Dito, talo ka na, hindi, kakanain ka pa, bebeltahan ka pa. Ganyan kawalang yatong mga to. At insulto, Pam. Sorry insulto sa mga sabongero kung ikumpara ang Bongbong Marcos at ang gobyerno ito. Kasi maginoo po ang mga sabongero. Alam po yan ng mga sabong aficionados dito. Yung mga tumatalpak po rito. Yun. Ako tumatalak lang. Tumatalak lang. O, yung Marlon, ayusin mo yung talampakan lang di ba? Ano pa to dapat pa maging maingat dito yung ICC. O ang bansang Amerika. Kasi Pam, ngayong ginigiba na sila o sinusukan na sila ng Estados Unidos. Tapos, nagmamatigas-matigasan ang Bongbong Marcos. Dapat ma-insulto rito si President Donald Trump na ang balita natin ay darating sa Pilipinas sa bago matapos ang taong 2026. Posible sa Nobyembre. Siyempre, ang haharapin niya si Marcos. Will he visit VP Sara given na ang sabi may declaration si Trump, Marlon, na Rodrigo is a very good friend of mine. Diba? Haharapin kaya niya mga Duterte? Bibisitahin din kaya niya? We don't know. Let's see. Pero ano daw agenda? Hindi ka ba yan? Alin? Ano agenda? Parang ASEAN. I-correct niyo po ako, ASEAN. So malamang baka maging bahagi ng talumpati yung Pac-Silica. Pero ang ano to pa yung pagmamatigas-matigasan ni BBM against para sundin yung Estados Unidos. Huwag kalimutan ni BBM na may hawak na alas ang bansang Amerika kay Lisa Araneta Marcos. Doon kay Tatatoko case. Diba? So kulang lang sa yugyug ang Estados Unidos Kulang lang at bakit nagmamatigasan tong Bongbong Marcos? Saka parang kailan lang sabi mo hindi mo kikilalanin ng ICC. Tapos ngayon, yung kaalyadong higanting bansa na nagsasabi na wag suportahan yan, nagmamatigas-matigasan ka naman. Ang nakakapangamba rito para sa Palasyo ng Malacanang, paano kung buong ASEAN region na ang tumanggi na suportahan ng ICC? At paano kung ang mismong bansang Japan na rin ang tumanggi na suportahan ng ICC? Dahil ang impormasyon ko, isa na lang ang bansang Japan sa nagbibigay ng pondo ngayon sa ICC. At Mr. Saldico, pagkakataon mo na to, ibigay mo yung testimonya mo sa Estados Unidos kung saan ay sinuhulan nyo ni Antonio Trillanes ang ICC di umano, baka sa Amerika ka pa makakuha ng asylum. Mr. Saldico.
Ang Mm. problema, nananahimik ang saldi ko, hindi kaya areglado na rin isaldi ko? Lalo na yung BFF niyang si Martin Romualdez, dinidiin din, Marlon. Baka nag-usap na yung dalawang yan. Alam mo pa, may bribery dun sa ICC pag napasa kamay yun, yung impormasyon na yun sa tanggapan ni President Donald Trump, tapos ang boxing. Tapos ang boxing kasi papatunayan ni Donald Trump sa buong mundo na ang ICC ay tumatanggap ng suhol para lamang gumawa ng isang pekeng kaso at bilang patunay, ang ginagawa niyan ay si Tatay Digong. Actually, Marlon, maganda rin yung pag nangyari yung sa ASEAN dito sa bansa sa by September ay December ika mo ano. Maganda rin na yung mga ASEAN leaders i-pressure din ng tanong si Bongbong Marcos, what are you still doing with ICC working with them? No? Yeah. Imagine mo anong isasagot niya diyan, no? Tingnan natin. We will see. We will At see. dapat yung medyang kasama, kasi usually ang mga presidente ng Pilipinas pag pumupunta yan sa labas ng bansa, may mga media delegates na kasama yan. Dapat itanong ng mga White House correspondent na pupunta rito para i-cover yung pagbisita ni Donald Trump. Tanongin din si Bongbong Marcos. Harapan ba na tatanggi ka sa panawagan ni President Donald Trump na isuka at wag nang kilalanin ang ICC? Well, kaabang-abang ang mga kaganapan. And of course, tomorrow will be for this week, the last week last day, 13th day bukas ng impeachment trial. So I think nasa ano pa rin tayo, balikan ng depensa. Defense and prosecution, I just do not know kasi na-dismiss na si ano kanina si Tony Powa. No, yung witness. I don't know kung magsasalang ng bago bukas. Tama ba? Okay. Kung may bago bukas, we don't know. And of course, Marlon, kaabang-abang because we have to be reminded last week sinabi nila because ang sabi nila Chua, 'di ba, ang taong makakapag-articulate hindi COA pagdating sa paggasta ng confidential funds, kundi isang retired na intel officer. Intelligence officer na yun ang kahilingan ni Senator Judge Ping Lacson. Oo. So yun, aabangan natin yun, kailan sasalang yun. At sino, kaabang-abang din Marlon kung sino na intel or retired intelligence officer ang maisasalang nila. So titingnan natin yan bukas and of course mag-antabay tayo sa mga balita kasi yung kay Senator Bato, walang usok kung walang apoy. Tama ba? O balita? Sana hindi totoo. Sen Bato, galingan mo pang Oo, mag-iingat ka lalo, no? Dasal ng sambayan ng Pilipino ay yung kaligtasan mo para din sa future ng bansa, no? Para kay VP Sara din at para kay PRRD. So, sa lahat sa inyo, maraming salamat for waiting for us for today na kayo ay makahuntahan. Nagkaroon lang po ng maagang meeting kanina si Marlon na halos maghapon. At muli magkikita tayo tomorrow, usual time, no, Marlon? Haggard pa, haggard. Hindi nga, mukhang kukunin ka na ng bertud sa liwanag ng ilaw. Para kukunin na ni Lord. Naglaman, ayun. Maraming salamat. Hiling natin ang lahat ngayong gabing ito ay merong laman ang ating mga plato para kainin at yung mga sakripisyong meron tayo. Dasal lang. Dahil mamayang gabi, maaaring ang iba sa inyo ay matutulog, hihiga, papatakan luha, pero laban lang, magdadasal lagi. No? Marlon, anything else? Bakit naman papatakan luha? Parang nangyayari sa yan pag matutulog ka na may pumapatak na luha sa iyong mga unan. Parang kanta yun Tears on my pillow. Sa'yo ba, Marlon? Minuto yun, di ba? Ikaw ba hindi? Gusto mo ikwento ko yung nung nakaraang Pasko? Alam mo, Pam, hindi, walang luha pumapatak. Pero pag gising ko, sigurado ako, meron akong muta na natuyo. Hindi, laway. Laway, yun. Laway, pwede laway. Uy, nakapag-apunan na ba lahat? Sana. Yun nga, ang dasal natin, sana lahat may kakainin, di ba? Sana. At marami pang sana wag natin kakalimutan yung panawagan na sana magising na rin ng isang Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, please. Para naman. Again. Ano naman yun well, anyway, yun po, maraming salamat. Ako po si Pam at sa ngalan ng ating kaibigan na ating namimiss na at hindi nyo dapat binibigyan ng mali siya, sa pangalan ni Ibi Hugalbot na ating kasama na ang presidente niya ay si VP Sara now na. Ako po si Pam at ang presidente ko ay si Inday Sara Duterte. Of course, ako si Marlon at syempre ang presidente ko ay si Inday Sara Duterte.